Muli po ay magandang umaga at muli ay Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Ang gagamitin ko pong version ay ang English Standard Version. Maiksi lang naman po yung text natin, so 2 verses lang. Pwede nyo lang pong sabayan sa inyong Biblia. Sabi po sa ESV, John chapter 10 verses 10 to 11. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So ngayong araw po ay inaalala natin, and it's more than just pag-aalala. We celebrate yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So hindi siya totoong namatay ng linggo na to, nung Friday. So we were just remembering or we're celebrating yung event na yon. So minsan lang namatay ang Panginoong Jesus at minsan lang siya muling nabuhay, at ito ay hindi na niya gagawin ulit kahit kailan. So yun yung ating sineselebrate ngayong umaga. And every Sunday, binabati natin yung bawat isa ng, bati natin, di ba? Happy Lord's Day. Pero yung araw na ito, kung kailan muling nabuhay ang Panginoong Jesus, ito yung pinakadahilan. Ito yung pinakadahilan why we celebrate the Lord's Day o yung Lord's Sunday. Wala tayong dahilan na batiin yung bawat isa na Lord's Sunday. Wala tayong reason na magbatian ng Happy Lord's Day kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. Kaya muli ay pinabati ko kayo at batiin natin yung bawat isa. Let's say it with conviction, like we're celebrating yung muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Batiin natin yung bawat isa na Happy Lord's Day. So yan. So we celebrate the Lord's Day dahil buhay ang Panginoong Jesus. At dahil buhay ang Panginoong Jesus, we also celebrate yung buhay na meron tayo sa Panginoong Jesus. Yung buhay na galing sa Panginoong Jesus. We're celebrating the life, we're celebrating Jesus. Let's pray. Ama, salamat po. Salamat dahil binigyan mo kami ng napaka-espesyal na dahilan para gumising ng maaga, para gumayak, para sumamba sa iyo ngayong umaga. Dahil sa araw na ito, sa oras na ito, ay we're celebrating yung pagkabuhay ng aming hari, yung muling pagkabuhay ng aming Diyos at Panginoon. Yung muling pagkabuhay ng nag-iisang Diyos na dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit kami nagpapatuloy, at kung bakit may dahilan para mabuhay. Ama, salamat po. Salamat. Salamat dahil nabuhay ang Panginoong Jesus. At dahil dito, hindi masukat yung aming kagalakan. Hindi masukat yung aming pagnanais na mas makilala ang aming Panginoong Jesus. Ama, salamat po. Salamat dahil sa Panginoong Jesus ay tunay na may buhay, may kagalakan, may satisfaction, at nasa Kanya ang lahat ng aming kailangan. Dalangin namin na kayo, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, bukas na puso at bukas na isip, Panginoon, para tanggapin ang iyong mensahe sa amin ngayong umaga na ito. Ikaw, Panginoon, yung manguna. At itago mo lang kami, Panginoon, sa iyong likuran. Nawa ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang sumama sa bawat isa sa amin at mag-ingat sa amin para maayos naming maunawaan ang iyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. I came that they may have life. Yan po yung title ng ating message for today. So
So sa gitna ng sermon ni Jesus sa chapter 10 about himself bilang isang good shepherd, sa gitna ng message niya about being a good shepherd, sinabi niya sa kalagitnaan that I came that they may have life and have it abundantly. I came, yun yung sabi ni Jesus. Dumating siya. Dumating si Jesus kahit walang invitation. At kung tayong mga tao siguro yung magdi-decide kung kailan natin i-invite si Jesus na dumating para baguhin yung buhay natin, para magkaroon ng Diyos yung buhay natin, sa estado ng makasalanang puso natin, sa pagnanais natin na lagi tayo yung nasusunod sa buhay natin, I don't think that invitation will ever take place. Walang kahit isa mang tao na makasalanan ay may kakayahan na lumapit sa Diyos kung hindi makikialam ang Diyos sa ating puso, sa ating buhay. Dumating si Jesus bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Dumating si Jesus dahil merong isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Hindi niya kayang hindi gawin yung mga sinabi niya. Hindi niya kayang sumira sa kanyang pangako. Kaya nandiyan si Jesus kasi siya yung pangako. Hindi niya kayang maging unfaithful. Hindi niya kayang magsinungaling. Kahit alam ni Jesus yung mangyayari sa kanya sa lupa, He came. Dumating pa din siya kahit alam niya yung sasapitin niya. Jesus said, I came. I came. Kahit alam kong people will reject me. I came. Kahit alam kong people will disrespect me. Even my own will disown me. I came kahit alam kong humanity doesn't deserve me. We don't deserve the gift. We don't deserve salvation. We don't deserve Jesus. Still, Jesus came that we may have life. Jesus came that we may have life. What kind of life? Anong klaseng buhay? Marami tayong definition ng life sa mundo. Kadalasan, yung pangunawa natin, kadalasan mali or malayo sa pagkaunawa o sa pagkaunawa ng Diyos compared dun sa pagkaunawa natin. Kadalasan mali ito dun sa definition kung paano siya dinidefine ni Jesus. Yung buhay, yung definition ng buhay, kadalasan ay twisted na nung ating environment. Ang buhay sa Panginoong Jesus is not a life of performance. Sabi sa Ecclesiastes chapter 4 verse 8, babasahin ko po sa English, sabi dito, man is always working, never satisfied. Hindi natatapos yung gawain natin sa buhay. Laging may gagawin. Laging may kailangan tapusin. Laging kailangan nating maging magaling. Sabi nga ng isang tennis champion, the thrill of victory only lasts for 15 minutes. And then pagkatapos, kailangan na ulit niyang isipin kung paano niya tatalunin yung susunod niyang makakalaban. Kung paano siya ulit mananalo. And meron ng isang sikat na kasabihan sa English na success produces life. Pero it's very unbiblical. Kasi maraming successful persons ang still miserable, na hindi pa rin nila maramdaman o hindi pa rin nila maranasan yung tunay na ibig sabihin ng buhay. Hindi pa rin nila alam yung meaning ng buhay. So success doesn't really or doesn't necessarily produces life. So there's no life in performance. There's no life in possessions. Sabi sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi. Yung lifestyle ng mundo, at marami sa atin, ganito din yung lifestyle. Yung lifestyle na walang katapusang paghahabol sa kayamanan ay ang pinaka-pangit na magiging pamana natin sa ating mga anak.
Ito yung pinakapangit na magiging pamana natin sa mga susunod na generations. Yung lifestyle na walang katapusan na paghahabol sa kayamanan. There's also no life in position. Madalas kasi at nare-experience ko to sa aking workplace, sa aking sarili din, na minsan yung buhay natin parang nakapokus na lang sa kung sino tayo. Kung nagtatrabaho tayo, nakafocus na ito kung paano tayo mapopromote or kung paano tayo magiging boss. Well, hindi naman masamang ma-promote. Ito nga dapat yung goal ng isang nagtatrabaho. Pero wag sanang dito nakang umiikot yung buhay natin. Na nakakalimutan natin yung mga bagay para sa Diyos. Nakakalimutan na natin yung worship. Nakakalimutan na natin yung ating relationship sa ating Panginoong Jesus. Because there is no life in position. And there's no life in pleasure. There's no life in pleasure. Masarap mabuhay, pero nakakapagod. Maraming mga bagay ang sobrang nakakapagod na minsan parang ayaw mo na. Maraming tao ang pangarap na lang ay makapag-retire sa isang beach house or sa Tagaytay, or sa Zambales, or makapag-retire na lang sa ibang bansa. Ang goal ng isang tao ay magtrabaho at mag-ipon ng mag-ipon hanggang dumating ng araw na wala na siyang iintindihin sa buhay, na mararanasan na niya yung maginhawang buhay sa kanyang retirement. Ito yung goal. Ito yung isa sa mga goal ng maraming tao, makapag-retire nang wala nang iniintindi sa buhay, nang wala nang problema, nang nakahilata na lang sa pera. Sabi ni John Piper, don't fall to that devil's trap. Maraming tao ang magiginhawa sa buhay pero miserable pa din. Maraming tao ang nag-retire ng mayaman pero miserable pa din. Because there's no life in pleasure. Sabi sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8, lahat ng mga bagay ay nakakapagod, hinggit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan. Ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Pinipilit nating magdagdag ng mga bagay na makapagpapasaya sa atin at mga bagay na will bring pleasure, pero hindi pa rin natatapos yung mga listahan natin sa mga gusto nating makuha. Sino na dito sa atin ang sinasabi, wala na akong gustong makuha. Kasi habang dumadami yung mga bagay na meron ka, dumadami rin yung gusto mong gawin. Dumadami din yung gusto mong makuha. And eventually, mangyayari yung law of diminishing returns sa atin. Law of diminishing returns, yung mga ekonomista, alam yan. Na kahit darating yung point na kahit gaano kadami yung idagdag mo, para lang lalong kumukonti yung pakiramdam mo or parang lalo lang humahaba yung listahan ng mga bagay na gusto mo. There's no life sa mga bagay na temporary. And Jesus is always better. Jesus is always better. Minsan nahihirapan akong balansehin yung mga ginagawa ko. Yung mga priorities ko sa trabaho, personal time, ministry, mga anak, asawa, and then Jesus. Pero wala dapat kapantay si Jesus. Wala dapat kapantay ang Panginoong Jesus. Not even your spouse or family ay hindi kapantay ni Jesus. Kadalasan kasi binabalanse natin ito sa gitna eh. Pero nakakalimutan natin that Jesus is always better. Kadalasan may problema kayong mag-asawa, hindi dahil kulang yung oras nyo sa isa't isa, kundi dahil kulang yung oras nyo sa Panginoong Jesus. Maraming mga mag-asawang nagkakaproblema kasi magkalayo sila. Pero marami ding mag-asawang nagkakaproblema at laging magkagalit
Kasi araw-araw silang magkasama. So it's not the location or yung distance ng ninyong dalawa ang problema. Wala sa asawa mo yung solusyon sa problema mo. At lagi mong tatandaan, hindi ikaw yung solusyon sa problema ng asawa mo. Ang Panginoong Hesus ang solusyon sa lahat ng ito. Spending time with your kids ay maaaring mag-build ng relationship mo sa mga anak mo. Totoo yan. Spending time with your spouse will probably strengthen yung relationship ninyong mag-asawa. Pero hindi dapat dito umiikot yung buhay natin. Hindi ito yung pinaka-importante at hindi ito kapantay ni Jesus. Lagi nating tatandaan that our body, each and every one of us, is for the Lord. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, you are for the Lord. Hindi ka para sa asawa mo, para sa pamilya mo. You are for the Lord. Yan ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 6. Hindi dumating si Jesus that we may have a family. Well, mabuti na mayroong pamilya. Pero dumating si Jesus para magkaroon tayo ng Jesus at dahil sa Kanya, finally, mararamdaman natin yung abundance of life. Jesus came that we may have life. Again, what kind of life? Sa Greek language, may iba't ibang silang tawag sa word na life. Depende yon sa paano nila ito gustong sabihin o kung ano yung ibig sabihin nila dun sa word na life. Pwede nila itong tawaging bios. Sounds familiar, di ba? Dito natin kinuha yung salitang biology. Kadalasan, yung word na bio or bios would refer to one's lifespan. Yung kanyang buhay mula sa pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan. Pwede din itong tumutukoy dun sa necessities of life. Yun yung kinabubuhay ng isang tao. Ito yung kanyang bios, yung kanyang food, shelter, and clothing. Example nito yung sa Mark chapter 12 verse 44. Ito yung story ng babaeng balo, naalala nyo, na naghulog ng 2 piraso ng copper coin na ang halaga ay 1 sentimo. Sabi doon sa verse 44, for they all contributed out of their abundance. So yung mga mayayaman, syempre nagbigay ng marami. But she, yung babaeng balo, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on, or all that she had to bios on. Tinutukoy dito yung kanyang physical na kabuhayan. All that she had to bios on, to live on. Isa pang Greek word na tumutukoy naman sa buhay or life ay yung word na Zoe. Ito yung Greek translation ng word na life dito sa verse 10. Dito sa, I came that they may have Zoe. They may have life. Same meaning nung salitang life, yung ginamit sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal Zoe. Ganon din sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the Zoe. Zoe ay yung life na napoproduce ng faith according sa John 3:16. Dahil sa pag-ibig ng Diyos at dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, napoproduce yung Zoe. I am the Zoe. Sabi ni Jesus, I am the life. Ito yung life that belongs to God na wala sa atin. At binibigay niya sa atin sa oras na pumasok tayo sa isang relationship with Jesus. Meron tayong bios pero wala tayong Zoe. Zoe, ito yung life na hindi nalilimitahan ng oras at hindi kayang tapusin ng kamatayan. Ito yung life na hindi makukuha ng isang tao kahit ilang penitensya o kahit gaanong pagpapakabait pa yung gawin niya. It is not a possession,
but rather an infilling from God. Nanggagaling sa Diyos. Kung paanong si Adan ay hiningahan ng Diyos para magkaroon ng buhay, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, muli niya tayong hiningahan para tayo ay magkaroon ng isang bagong buhay. Nung pinanganak tayo, nagkaroon tayo ng bios, ng buhay. Nung manampalataya tayo sa Panginoong Hesus, binigyan niya tayo ng Zoe na buhay. Kung di dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, we may be physically alive, but we are spiritually dead. Now, kung yung ino-offer ni Jesus na life sa John chapter 10 verse 10 ay pareho nung life na tumutukoy kung sino siya sa John chapter 14 verse 6, na sinasabi niya, I am the life, ibig sabihin, nung sinabi ni Jesus na I came that they may have life, ang sinasabi niya dito is, I came that they may have me. Jesus came that they may have Jesus. Jesus came so that we may have Jesus. Napakahirap nitong tanggapin para sa mga Hudyo. Lalo lang nung araw na nakita nilang nakapako si Jesus sa krus. Hindi nila matanggap yung Savior, yung Kristo, na nakapako sa krus. Para sa kanila, dahil dun sa pangyayari na yon, the message of the gospel or the gospel of Christ is a stumbling block. Stumbling block, isang katitisuran. Stumbling block, sa Greek translation ay skandalon. The gospel of Christ is skandalon. Kung saan natin kinuha yung salitang scandalous. The gospel of Christ is a disgrace. Ito ay isang malaking kahihiyan. Kaya hindi ito matanggap ng mga Hudyo. It's a scandalon. Kaya hindi matanggap ng mga Hudyo ang Panginoong Hesus kasi ang hinihintay nilang Savior ay yung Savior na magbibigay sa kanilang kalayaan mula sa Roman Empire. Yung magbibigay sa kanila ng lakas, ng extraordinary strength katulad ng mga panahon ng mga judges na nagkakaroon sila ng kakaibang lakas at natatalo nila yung mga kalaban nila. Ito rin yung hinihintay nila na Savior para matalo nila yung mga sundalong Romano. Ang hinihintay nilang Savior magbibigay sa kanila ng katanyagan, ng kaharian, katulad nung sila ay nag-ahari pa kasama ni Haring David, magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na meron sila dati. Yung hinahanap nila na Savior ay magbibigay ng mga bagay na gusto nila, na sila yung nagdidikta kung ano yung kailangan nila. Yung hinahanap nila na Savior ay yung magbibigay sa kanila ng mga importanteng bagay na para sa kanila ay importante. Pero hindi ganun. Hindi ganun yung dumating na Savior. Walang dalang mga ganong bagay si Jesus. Walang dalang mga ganong regalo si Jesus nung dumating. Wala siyang dalang regalo na fame, richness, or wala siyang dalang regalo na isang kaharian. Dumating ang Panginoong Hesus sa isang sabsaban. Dumating ang Panginoong Hesus na dala lang yung kanyang sarili. At ang inaalok lang niya sa lahat ay ang kanyang sarili. Sabi ni Jesus, I came that they may have me. Dumating si Jesus para magkaroon ang mga tao ng Jesus. Ito yung hanggang ngayon sa panahon ngayon ay hindi pa rin matanggap ng maraming tao. Dahil tinatanggap ng tao si Jesus para sa mga physical benefits na maaari o na iniisip nila na makukuha nila pag meron silang Jesus. Kahit nga sa Facebook makikita nila yung picture ni Jesus, tapos sasabihin, makikita nila yung picture ni Jesus, tapos sasabihin, i-click mo lang yung like, at bukas ay may darating sa'yo na blessing. So i-click nila yung like, hindi dahil sa picture ni Jesus, hindi mo alam kung picture yun ni Jesus o kung sinong tao man yun.
I-click nila yung like para sa blessing, hindi naman talaga para dun sa picture. People like Jesus dahil mahal natin yung blessings na nakadikit kay Jesus. At hindi natin mahal at hindi dahil mahal natin si Jesus. Tayong mga Christians, yung title natin na pagiging Christians ay dapat laging connected kay Christ at sa ginawa ni Christ. Nawawala ng halaga yung title natin na pagiging Christians kung hindi ito yung pagiging Christian na gusto ng Panginoong Jesus. Ganon din naman, nawawala ng halaga ang buhay the moment na hindi na ito connected sa Panginoong Jesus. Kaya kung maginhawa ang buhay, kung maayos yung buhay mo at ikaw ay na kay Kristo, mabuti yon. Kung mahirap ang buhay at ikaw ay na kay Kristo, mabuti din yon. Kung marami kang pera at ikaw ay na kay Kristo, mabuti yon. Kung wala kang pera at ikaw ay na kay Kristo, mabuti din yon. At the end of the day, yung buhay na to ay matatapos and the only thing that matters is kung ikaw ba ay na kay Kristo. The only thing that matters is kung nasa iyo ba si Kristo at nasa iyo ba yung buhay na inaalok na regalo ng Panginoong Jesus. Sabi doon, I came that they may have life and have it abundantly. Abundantly. Sa Tagalog, sabi dito, magkaroon nito ng may kasaganahan. So, kasaganahan. Yung abundantly. So again, hindi material na bagay yung ino-offer dito ni Jesus. Hindi material or mga bagay na temporary ang ino-offer niya noon sa mga Hudyo. Hindi rin ito yung mga bagay na ino-offer niya ngayon. Kung nakakayaman yung pamumuhay sa gospel, bakit mahirap pa din yung mga pastor ninyo? Bakit mahihirap pa din yung mga missionaries kung nakakayaman yung pamumuhay sa gospel? Because it's a lie. Hindi dumating ang Panginoong Jesus, hindi kami nagpapastor, hindi nagbimisyon yung mga missionary para magkaroon ng karangyaan sa buhay. Pero sabi dito, have it abundantly. Magkaroon daw ng kasaganaan . Yung kasaganaan o yung abundantly, ang Greek translation nito ay perison. Na ang ibig sabihin ay super abundant. So hindi lang pala abundant. Super abundant, superior, overflowing, or excessive. Wow, excessive, sobra-sobra. Tinuturuan tayo ng Panginoong Jesus na sa Kanya lamang natin talaga mararanasan yung satisfaction na sobra-sobra na ang feeling natin ay super abundant. Na nag-uumapaw yung pag-ibig at biyaya sa atin na parang wala na tayong kailangan. Na dahil dito, kung papipiliin tayo, dahil sa naranasan nating abundance sa Panginoong Jesus, kung papipiliin tayo, ay lagi na siya yung pipiliin natin. Ito yung feeling ng abundance with Christ, na siya lagi yung first choice natin, na hindi na natin nahanapin pa yung joy and satisfaction sa kasalanan, or sa ibang bagay, o sa mga bagay sa mundo, or sa ating asawa, or sa ating pamilya. Yes, nagbibigay ito ng joy sa atin, pero ang Panginoong Jesus ang ating abundance. Siya ang ating overflowing na life, na buhay. Sa Kanya nang gagaling yung lahat. At kung mayroon mang mahulog sa kasalanan, ito pa ring abundance of life and grace and love ng Panginoong Jesus ang sobra-sobra para ikaw din ay patawarin at yakapin mula sa piling niya. So sobra-sobra yung buhay na galing sa Panginoong Jesus. And it's enough para sa lahat ng tao. It's more than enough para sa lahat ng makasalanan. Mula pa nang likhain ang mundo hanggang magunaw ang mundo, enough yung abundance of life na nanggagaling sa Panginoong Jesus. Enough yung abundance of grace, abundance of love and mercy na nanggagaling sa Kanya.
I came that they may have life and have it abundantly. And then verse 11, sabi doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yung verse 11 ay sumasagot sa tanong mula sa verse 10 kung paano tayo binigyan ng Panginoong Jesus ng abundant life. Ginawa niya yon sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sariling buhay bilang isang good shepherd. Lagi nating naririnig yung word na o yung title ni Jesus na Good Shepherd. And tinawag ni Jesus yung kanyang sarili, take note, inangkin niya. Inangkin niya yung title na yon, walang nagsabi sa kanya. Inangkin niya, tinawag niya yung kanyang sarili na Good Shepherd. Hindi niya inimbento yung title niya yon. Hindi niya hinugot lang yon kung saan. Tinawag niya yung sarili niya na Good Shepherd, referring back sa Ezekiel 34. Kung saan ginamit mismo ni Yahweh yung title na ito para sa kanyang sarili. Yung title na Good Shepherd na para lamang sa Diyos, para lamang kay Yahweh, para lang sa Panginoon. Ginamit ni Jesus yung title na ito at inangkin niya para sa kanyang sarili. Hayaan ninyong basahin ko yung Ezekiel chapter 34, verses 11 to 15. Kung meron kayong Bible, ay pwede rin ninyong sundan. Tagalog naman po ito. Sabi dito, ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariling pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo, sabi ni Yahweh, ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. And then verse 31, akong si Yahweh ang nagsabi nito, kayo ang aking mga tupa sa aking pastulan. Ako ang inyong Diyos. Nung inangkin ni Jesus yung title na Good Shepherd, it is very strong statement na sinasabi niya na yung Diyos, nagsabi nito sa Ezekiel, sa Old Testament, ay siya din yung Diyos na kaharap ng mga Hudyo ng mga oras na ito. Yung term na shepherd ay isa ding common metaphor na tumutukoy sa isang hari, kung saan iniingatan ng isang hari yung kanyang mga nasasakupan tulad ng pag-iingat ng isang shepherd sa mga tupa. Well, obviously, sa history ng Israel, maraming mga bad shepherd, maraming mga bad kings na nagdaan. Sila actually dito yung tinutukoy ni Jesus na thieves o mga thief sa verse 10. Kasama na din yan yung mga pariseo, tagapagturo ng kautusan na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para magpayaman at para pahirapan ng mga tao. Sabi doon, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ito yung ginawa ng mga nauna sa kanya, nauna kay Jesus. Kaya nung sabihin ni Jesus na siya ay good shepherd, sinasabi din niya na siya yung fulfillment ng sinasabi sa Ezekiel 34, na siya yung may kapangyarihan na magparusa doon sa mga bad shepherd na tinutukoy ni Propetang Ezekiel. Sa Ezekiel 34, verses 7 to 10, sabi doon, dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa.
Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. So si Jesus yung magpaparusa sa mga bad shepherd. Si Jesus din yung fulfillment sa Ezekiel 34 dahil siya din yung Diyos may kakayahang magligtas, mag-alaga at manguna sa bawat tupang nagtitiwala sa Kanya. First to the Jews, but also to the Greeks or to the Gentiles. Siya yung shepherd ng mga Hudyo, pero siya din yung shepherd ng mga Hentila. Siya yung shepherd ng buong mundo. Siya yung shepherd ng mga Pilipino. Siya yung shepherd ng mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Jesus is the good shepherd. Pero sabi niya doon, inialay niya yung kanyang buhay. So parang walang sense kung mamamatay yung shepherd. Di ba't lalo lang mapapahamak yung mga tupa pag walang shepherd? Di ba't parang lalo lang mapapahamak yung mga tupa pag walang pastol na nagbabantay sa kanila? Walang pinakamalaking problema kasi ng mga tupa, hindi nila alam na diretso sila sa katayan. Kung paanong kailangang ialay ang mga tupa, sila mismo yung mga tupa iaalay bilang pambayad ng kasalanan, ganun din tayo. Na hindi natin alam na diretso tayo sa katayan, na wala tayong ibang pwedeng ipambayad sa kasalanan natin, kundi yung sarili natin. Yung sarili nating buhay. At ang nag-iisang solusyon para hindi tayo katayin, para hindi natin maranasan yung pagkatay ng Diyos, ay yung mayroong mamatay, ay mayroong ibang katayin para sa atin. At yun yung ginawa ni Jesus. Ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng tao. Ginawa ni Jesus ang hindi kayang gawin ng lahat ng mga nagdaang hari at shepherd ng Israel. Siya ang tunay nagmahal sa kanyang mga tupa. Kaya nga mayroong mabuting balita. Kasi meron tayong mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga makasalanan. Na nag-aalay ng kanyang buhay para siya mismo ay katayin upang yung mga tupa, upang tayo ng mga makasalanan ay hindi nang katayin. Pero now na alam na natin na tayo pala dapat ay diretso sa katayan, pero bago tayo katayin, si Jesus na muna yung kinatay para hindi na tayo katayin. How do we appreciate yung message na to? Lalong-lalo na sa season ngayon ng Holy Week. How do we appreciate yung message na to sa ating pang-araw-araw na buhay? Paulit-ulit lang yung gospel. Wala namang ibang message of the gospel eh. Lagi lang si Kristo at kung ano yung ginawa niya para sa atin. Pero laging dapat meron itong epekto sa buhay natin araw-araw. Para sa atin, para sa kanyang mga tupa, handa niyang iala yung kanyang sariling buhay. Darating yung araw, titipunin ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang mga tupa sa iba't ibang lugar sa mundo. At kung ikaw ay isa sa mga tupa ni Jesus, hindi mo mamimiss yung pagtawag ni Jesus. Hindi mo mamimiss pag tinawag ka na ng shepherd. Kasi sabi sa verse 3, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan. So hindi mo yun mamimiss kasi tatawagin ka niya sa pangalan. Imagine yung araw na tatawagin ni Jesus yung pangalan mo. Joey Nick. Hindi kasing ganda ng boses ko. Di ba? Pastor Rick. Pero siguro, the moment na narinig mo yung boses ni Jesus na tinawag yung pangalan mo, di ko alam, it will be the sweetest voice siguro na maririnig mo sa tanang buhay mo. Si Jesus na napako sa krus, ay siya ding Jesus na yayakap sa iyo. Si Jesus na pinahirapan, namatay at muling nabuhay
ay siya ding Jesus. Siya yung ating portion. Siya yung ating prize. Siya yung ating treasure. Siya yung Jesus naghihintay sa bawat isang nananampalataya at sumusunod sa Kanya. Sa bawat isa na tinanggap yung buhay, na tinanggap ang Panginoong Jesus, sa kung paano ito ino-offer ni Jesus. Sabi ni Jesus, I came para magkaroon tayo ng Jesus. Dumating si Jesus para magkaroon tayo ng Jesus. At kung nasa atin na siya, siya din yung mamimit natin pagdating ng panahon. Let's pray.